Simula nang magsimula ang krisis sa gasolina, nagbago ang buhay sa Pilipinas sa mga paraang hindi inaasahan ng marami sa atin. Ang mga brownout ay hindi na paminsan-minsan, bahagi na sila ng araw-araw na buhay. Tumitigil ang pag-ikot ng mga bentilador sa kalagitnaan ng gabi. Tumatahimik ang mga aircon. Hindi na napapanatiling ligtas ng mga refrigerator ang ating pagkain. Kahit ang simpleng pagpapakulo ng tubig ay nagiging isang hamon. At sa init, ang ating mga katawan ay nagsisimulang magdusa ng tahimik, unti-unting nanghihina ng hindi natin namamalayan. Panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo, dahil may isang napakahalagang tip na paparating, isa na kailangang malaman ng bawat senior at mahihinang adulto upang manatiling buhay at malusog sa gitna ng krisis na ito. Huwag mo itong palalampasin. Ipinapangako ko sa iyo, maaari nitong literal na mailigtas ang buhay. Maaaring bumilis ang tibok ng iyong puso dahil sa init. Maaaring mangalay o mag-cramps ang iyong mga kalamnan dahil sa dehydration. Mas mabilis maubos ang iyong enerhiya kaysa dati. At kung ikaw ay nag-aalaga ng mga nakatatanda, mas lalo itong mahalaga. Sila ang pinaka-nanganganib. Ang init, ang kakulangan ng kuryente, ang tumataas na stress, mas matindi ang tama nito sa kanilang katawan, madalas tahimik, madalas hindi napapansin, hanggang sa huli na ang lahat. Kung ikaw ay nanonood ngayon, ipaalam sa amin sa comments kung saan ka nanonood. Manila, Cebu, Davao, o saan mang lugar sa Pilipinas, ay type mo lang. At kung nararamdaman mong naapektuhan ng krisis na ito ang iyong kalusugan, mag-comment ng malakas na laya sa comment section. Gumawa tayo ng alon ng kamalayan ngayon din. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay nagbibigay sa iyo ng totoong, praktikal na payo na makakapagprotekta sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Gayon din, ay like ang video na ito kung handa ka ng seryosohin ang iyong kalusugan sa gitna ng krisis na ito. Sa ngayon, habang mas madalas nawawala ang kuryente kaysa dati, ang iyong katawan ang nagiging tanging cooling system mo, at minsan, hindi ito sapat. Nakakaramdam ka ng pagkapagod, pagiging iritable, at pagkahilo, ngunit maaaring hindi mo napapansin na ang iyong katawan ay tahimik na nahihirapang mabuhay sa init na ito. Bawat patak ng pawis ay laban ng iyong katawan upang mapanatiling stable ang temperatura nito, ngunit may kapalit ito. Mapanganib ang matagal na pagkakalantad sa init. Ayon sa mga eksperto sa World Health Organization, maaari itong magdulot ng dehydration, heat exhaustion, at maging heat stroke, lalo na sa mga nakatatanda. Bumibilis ang tibok ng iyong puso. Kumakapal ang iyong dugo. Nanghihina ang iyong mga kalamnan. Kahit ang simpleng pagtayo ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Para sa mga senior, ang mga palatandaang ito ay banayad sa simula, ngunit mabilis silang lumalala. Isang sandali ay maayos sila, sa susunod, maaari silang biglang bumagsak ng tahimik sa loob ng bahay. Mas mabilis maubos ang iyong enerhiya kaysa sa power grid. Humihina ang iyong kakayahang mag-concentrate. At kung mayroon kang mga kondisyon tulad ng high blood pressure, diabetes, o problema sa puso, ang init ay hindi lang basta nakakainis, maaari itong maging banta sa buhay. Kung nakaramdam ka ng pagkahilo, pagiging magaan ang ulo, o hindi pangkaraniwang pagkapagod nitong mga nakaraang araw dahil sa init, gusto kong mag-comment ka ng saya ngayon din. At habang nagtatype ka, sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Manila, Cebu, Davao. Isa itong wake-up call para sa lahat, lalo na sa ating mga nakatatanda. Tandaan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video. Ang bawat tip sa video na ito ay ginawa upang mapanatili kang ligtas, at ang mga susunod na bahagi ay magpapakita sa iyo kung paano palakasin ang iyong katawan, protektahan ang iyong kalusugan, at malampasan ang krisis sa enerhiya nang hindi bumabagsak. Ang unang prutas na dapat mong idagdag sa iyong araw-araw na routine sa panahon ng krisis sa enerhiya na ito ay ang saging. Ngayon, maaaring iniisip mo, saging. Paano ako matutulungan yan sa init na ito? Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Ang saging ay mayaman sa potassium, isa sa pinakamahalagang mineral na kailangan ng iyong katawan ngayon. Kapag ikaw ay pinagpapawisan sa matinding init na ito, nawawalan ng potassium ang iyong katawan.
At kapag masyadong bumaba ang potassium, nagkakaroon ng pulikat ang iyong mga kalamnan, bumibilis ang tibok ng iyong puso, at nawawala ang iyong enerhiya. Bigla na lang, ang mga simpleng gawain, paglalakad papunta sa kusina, pagbuhat ng bote ng tubig, ay parang pag-akyat sa bundok. Ayon sa mga eksperto sa Mayo Clinic, mahalaga ang potassium sa pagkontrol ng tibok ng puso, paggana ng kalamnan, at pagpapanatiling matatag ng iyong enerhiya. Lalo na para sa mga senior, ang isang saging bawat araw ay hindi lang merienda, ito ay parang lifeline. Makakatulong ito upang maiwasan ang panghihina, pagkapagod, at maging ang mga mapanganib na irregularidad sa puso. Kung naniniwala kang makakatulong ang natural na pagkain sa iyong kalusugan sa gitna ng krisis na ito, mag-type ng maya sa comments ngayon din. At habang ginagawa mo yon, sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Ikaw ba ay nasa Manila, Cebu o Davao? Tignan natin ang mapa ng mga manonood na nagpoprotekta sa kanilang sarili ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-click ang thumbs up kung seryoso kang panatilihing ligtas ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Dahil ito pa lamang ang simula. Ang mga susunod na prutas na tatalakayin natin ay mas makapangyarihan pa para sa hydration, immunity, at kaligtasan sa panahon ng krisis na ito. Manatiling nakatutok dahil paparating pa ang pinakamahalagang tips at isa sa mga ito ay critical para sa bawat senior sa Pilipinas. Ang pangalawang prutas na dapat mong mayroon sa iyong bahay ngayon ay pakwan. Hayaan mong iguhit ko ang sitwasyon para sa iyo. Wala ang kuryente. Hindi matiis ang init. Tumigil na ang mga bentilador at bawat paghinga ay mabigat. Sumisigaw ang iyong katawan para sa tubig. Ngunit minsan ang simpleng tubig ay kulang o mainit. Diyan papasok ang pakwan, mahigit 70% itong tubig, parang sariling hydration ng kalikasan. Isang kagat, isang hiwa, at binibigyan mo ang iyong katawan ng likidong desperado nitong kailangan upang makaligtas sa init na ito. Ngunit hindi lang nagha-hydrate ang pakwan, pinoprotektahan din nito ang iyong mga selula. Naglalaman ito ng lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong labanan ang pinsalang dulot ng heat stress. Kapag ang iyong katawan ay nasa ilalim ng stress, mahalaga ang bawat selula. Para sa mga senior, napakahalaga ng proteksyong ito dahil hindi na kasing bilis ang kanilang pag-recover at ang dehydration ay maaaring mabilis na lumala at maging seryosong emergency medical sa loob lamang ng ilang oras. Kung may pakwan ka sa bahay, mag-comment ng ready ngayon din. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao o saan mang lugar. Bumuo tayo ng isang komunidad dito dahil sa panahon ng krisis na ito, ang kaalaman ay kaligtasan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up kung determinado kang manatiling hydrated at protektahan ang iyong kalusugan. Tandaan, pangalawang prutas pa lamang ito. At ang mga susunod ay tatalakay sa immunity, digestion, at isang life-saving tip para sa mga senior na hindi mo dapat palampasin. Panoorin ang video hanggang sa pinakadulo, maaari itong makapagligtas ng buhay. Ang ikatlong prutas na kailangan mo sa panahon ng krisis sa enerhiya na ito ay ang orange. Bakit orange? Dahil sa ngayon, hindi lang init ang nilalabanan ng iyong katawan, nakikipaglaban din ito sa mga hindi nakikitang banta. Kapag hindi stable ang kuryente, mas mabilis mapanis ang pagkain. Hindi tiyak ang kalidad ng tubig. Maaaring kumalat ang mga sakit ng tahimik. At kapag ikaw ay nasa ilalim ng heat stress, humihina ang iyong immune system. Diyan pumapasok ang orange. Puno ito ng vitamin E na nagsisilbing panangga ng iyong katawan, sumusuporta sa iyong immune cells, at tumutulong labanan ang mga impeksyon. Ayon sa mga eksperto mula sa Harvard Medical School, ang vitamin E ay hindi lang nakakapagpigil ng sipon, pinapalakas nito ang depensa ng katawan laban sa stress, pagkapagod, at mga sakit na dulot ng init. Ang isang orange bawat araw ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit sa ganitong krisis, ito ay parang lifeline. Lalo na para sa mga senior, maaari itong maging kaibahan sa pananatiling malakas sa bahay o mapunta sa ospital. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng natural na pagkain upang protektahan ang iyong kalusugan, mag-comment ng laya ngayon din. At habang ginagawa mo yon, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao o ibang lungsod.
Mahalaga ang iyong lokasyon dahil nakakatulong ito sa amin na maunawaan kung sino ang kumikilos upang makaligtas sa krisis na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan, ito pa lamang ang ikatlong prutas, at ang mga susunod ay tutok sa digestion, hydration, at isang life-saving tip na kailangang malaman ng bawat senior. Patuloy na manood hanggang sa dulo, nakasalalay dito ang iyong kalusugan. Ang ika-4 na prutas na kailangan mo sa krisis na ito ay papaya. Makinig ng mabuti dahil ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong digestive health na mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan sa ngayon. Kapag hindi maaasahan ang kuryente, pumapalya ang mga refrigerator, at mas mabilis napapanis ang pagkain. Kahit ang simpleng pagkain ay maaaring maging delikado kung hindi ito maayos na naimbak. Nagrereklamo ang iyong tiyan, kabag, hindi komportable, constipation, at kung ikaw ay dehydrated na dahil sa init, lalo lamang itong lumalala. Ang papaya ay naglalaman ng papain, isang natural na digestive enzyme na tumutulong sa iyong katawan na tunawin ang pagkain ng maayos. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa, ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang kalusugan ng digestion ay may epekto sa antas ng enerhiya, immune function, at maging sa kakayahan ng iyong katawan na harapin ang dehydration. Ang papaya ay mayaman din sa vitamin A na tumutulong sa pag-repair ng cells at nagpapalakas ng depensa ng iyong katawan laban sa stress na dulot ng init at kakulangan sa nutrisyon. Kung nakaranas ka na ng hindi komportableng pakiramdam sa tiyan tuwing may heatwave o brownout, mag-type ng I feel icky sa comments ngayon din habang ginagawa mo iyon, ipaalam mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o saan mang lugar sa Pilipinas. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up kung gusto mo ng mas marami pang praktikal na tips para protektahan ang iyong kalusugan sa panahon ng krisis na ito. Tandaan, ito pa lamang ang ika-4 na prutas, at ang susunod, buko, ay maaaring magsilbing literal na life-saving electrolyte drink para sa iyong katawan. Manatiling nakatutok dahil ang susunod na tip pagkatapos nito ay napakahalaga para sa mga senior. Panoorin hanggang sa dulo, huwag mo itong palampasin. Ang ika-5 prutas na kailangan mo sa panahon ng krisis na ito ay ang niyog. Niyog. At hindi lang ito para sa lasa o sa pakiramdam na tropikal, ito ang natural na emergency hydration system ng kalikasan. Kapag hindi matiis ang init at hindi maaasahan ang kuryente, mas mabilis nawawala ng tubig at mahahalagang mineral ang iyong katawan kaysa sa iyong inaakala. Ang pagpapawis ay paraan ng iyong katawan para lumamig, ngunit sa bawat patak, nawawala ang potassium, sodium, at magnesium, mga mineral na lubhang kailangan ng iyong puso, kalamnan, at utak. Ang sariwang tubig ng niyog ay puno ng mga electrolyte na ito. Noong World War II, ginamit pa ito bilang emergency sa mga ospital dahil sa likas nitong kakayahang mag-hydrate at ibalik ang balance ng katawan. Para sa mga senior, hindi lang ito kapaki-pakinabang, maaari itong makapagligtas ng buhay. Nakakatulong ito upang maiwasan ang dehydration, mabawasan ang pagkahilo, at mapanatiling maayos ang tibok ng puso kahit sa matinding kondisyon. Kung pinahahalagahan mo ang mga tradisyonal na Filipino na lunas na sinusuportahan ng siyensya, mag-type ng Maya sa comments ngayon din. At habang ginagawa mo yon, ipaalam mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o saan mang lugar. Tignan natin kung sino ang kumikilos upang protektahan ang kanilang kalusugan sa gitna ng krisis na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up kung mahalaga sa iyo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ang mga prutas na ito ay hindi lang merienda, mga kasangkapan ito para makaligtas sa krisis. Tandaan, ito na ang ika-5 prutas, at ngayon ay papasok tayo sa maseryosong usapin kung bakit ang mga senior ang pinaka-nanganganib sa init at pagkawala ng kuryente, at kung ano ang dapat mong gawin agad upang maprotektahan sila. Panoorin hanggang sa dulo dahil ang huling tip ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ngayon makinig ng mabuti dahil seryoso ang bahaging ito, lalo na para sa mga senior. Ang mga nakatatanda ay hindi nakakaramdam ng uhaw kasing lakas ng mga mas bata. Ibig sabihin, ang dehydration ay maaaring dumating ng tahimik, kadalasan walang babala. Isang sandali ay mukhang maayos sila, sa susunod ay maaari na silang manghina, malito,
o mahilo, minsan ay tahimik na bumabagsak sa loob ng bahay nang walang makakatulong. Ang mga senyales na hindi mo dapat baliwalain ay kinabibilangan ng tuyong bibig, pagkalito, mabilis na tibok ng puso, mababang presyon ng dugo, at panghihina kapag tumatayo. Ito ay mga babalang palatandaan. Ayon sa National Institute on Aging, ang dehydration sa mga senior ay maaaring mabilis na lumala, na humahantong sa pagkakaospital, o mas malala pa, kung hindi agad maaksyonan. Kung nanonood ka ngayon at mayroon kang mga magulang, lolo't lola, o matatandang kapitbahay, ito na ang iyong wake-up call. Kumustahin mo sila ngayon din, siguraduhin na sila ay hydrated, malamig ang pakiramdam, at ligtas. Hindi ito optional. May mga buhay na nakasalalay dito. Kung naintindihan mo kung gaano ito kaseryoso, mag-type ng I will check sa comments ngayon din. At habang ginagawa mo yon, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o saan mang lugar. Mahalaga ang bawat lokasyon dahil iba-iba ang epekto ng init at pagkawala ng kuryente sa bawat lugar. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up kung seryoso ka sa pagprotekta sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan, kritikal ang bahaging ito, ngunit ang susunod ay kasing halaga, kung paano protektahan ang iyong mga gamot sa panahon ng krisis sa enerhiya. Ang ilang gamot ay nawawala ng bisa kapag naiinitan, at ang hindi pagbigay pansin dito ay maaaring maging mapanganib. Manatili ka sa amin dahil ang mga susunod na tips ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay ng isang senior. Ang susunod na bahagi na ito ay napakahalaga at maaari talagang makapagligtas ng buhay kung may mga nakatatanda kang kasama sa bahay. Sa panahon ng krisis sa enerhiya, maaaring maging hindi stable ang mga gamot. Ang insulin, mga gamot sa alta presyon, mga gamot sa puso, ang mga ito ay nagliligtas ng buhay, at ang matinding init ay maaaring magpahina ng kanilang bisa. Isang sandali ay maayos ang iyong mahal sa buhay, sa susunod, ang hindi pag-inom o paghina ng bisa ng gamot ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkahimatay, o isang seryosong emergency sa kalusugan. Kung hindi maaasahan ang kuryente, ang paglalagay ng mga gamot sa pinakamalamig at may lilim na bahagi ng iyong bahay ay hindi lang matalino, ito ay mahalaga. Gumamit ng insulated containers kung kinakailangan. At kung hindi ka sigurado, makipag-ugnayan agad sa iyong pharmacist. Hindi ito tip na pwedeng baliwalain. Totoo ang mga posibleng kahihinatnan. Kung ikaw o ang isang miyembro ng iyong pamilya ay umaasa sa pang-araw-araw na gamot, mag-type ng key important sa comments ngayon din, ipaalam mo rin kung saan ka nanonood, upang makita natin kung sino ang kumikilos para protektahan ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up. Ang bawat like at subscription ay nakakatulong upang maikalat ang impormasyong ito na makapagliligtas ng buhay sa iba pang nangangailangan nito ngayon. Tandaan, ang bahaging ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga gamot, ngunit ang susunod ang huling tip na kailangang malaman ng bawat senior, ang tip na sinabi kong dapat mong hintayin hanggang dulo. Ito ang pinakamahalagang payo sa lahat, at maaari nitong maiwasan ang pagbagsak, pagkakaospital, o mas malala pa sa panahon ng init at krisis sa enerhiya. Manatili ka, parating na ito, at maaari nitong mailigtas ang buhay. Ngayon, narito na tayo sa huling tip, ang ipinangako ko sa simula pa lang. Ito ang pinakamahalagang payo na kailangang malaman ng bawat senior sa Pilipinas sa panahon ng krisis na ito. Makinig ng mabuti, sa panahon ng matinding init at pagkawala ng kuryente, ang pag-iisa ay maaaring mas mapanganib pa kaysa sa init mismo. Ang mga senior na mag-isang nakatira ang pinakananganganib. Maaari silang bumagsak ng tahimik sa loob ng bahay. Maaaring wala silang kuryente upang i-charge ang telepono o makahingi ng tulong. Ang isang maliit na emergency ay maaaring mabilis na maging banta sa buhay. Narito ang dapat gawin agad, magtatag ng araw-araw na sistema ng pag-check-in. Hindi ito optional. Ang mga miyembro ng pamilya, kapitbahay, o mga kontak sa barangay ay dapat kumumusta ng hindi bababa sa 2 beses sa isang araw. Siguraduhin sila ay hydrated, nakainom ng kanilang gamot, at nagpapahinga sa pinakamalamig na bahagi ng bahay. Maglagay ng mga emergency number sa nakikitang lugar. Maghanda ng tubig at mga prutas tulad ng saging, pakwan, papaya, orange, at nyog.
Ayon sa mga eksperto sa global public health, ang koneksyon sa komunidad ay malaki ang naitutulong upang mabawasan ang bilang ng namamatay sa panahon ng heatwave at krisis sa enerhiya. Ang simpleng tawag o pagbisita ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng kaligtasan at isang medical emergency. Kung sumasang-ayon ka na walang senior ang dapat humarap sa krisis na ito ng mag-isa, mag-type ng malakas na line sa comments ngayon din. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao o ibang lungsod. Ipakita natin kung sino ang kumikilos upang protektahan ang kanilang pamilya at komunidad. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-click ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya, mga kaibigan at kapitbahay. Dahil ang impormasyon ay proteksyon at ang proteksyon ay kapangyarihan. Maaaring subukin tayo ng krisis sa enerhiya, ngunit hindi tayo nito kayang sirain. Manatiling hydrated. Manatiling konektado. Manatiling alerto. Protektahan ang mga senior sa iyong buhay. At laging tandaan, ang mga prutas, hydration, pag-check-in, at mga tips sa kaligtasan ng gamot ay hindi lang mga rekomendasyon, mga lifeline ito. Manatiling ligtas, manatiling malakas, at harapin natin ang krisis na ito ng sama-sama.